Hello mga ka-woodsmen, magandang araw. Ang ipapakita ko naman ngayon ay kung paano mag-slice ng kahoy na malapad. Sige, hilahin mo, Boy Eta. Sige pa, Boy Eta. Ano, kaya mo pa, Boy Eta? Hop, dahan-dahan lang, Boy Eta. Baka mamatay yung makina natin, lalong mahirap. Sige, Boy Eta. No, sige pa. Sige, tulak. Tulak eh. Sige, Boy Eta, baliki. Ano, kaya ba? O tutulungan kita dyan. At ayan mga ka-woodsmen, medyo ikakat na natin. Eto, tingnan nyo kung gaano kalapad. Shoutout pala sa mga kapwa ko kabanso dyan. Tingnan nyo naman kung gaano kakinis ang dinaanan ng aking talim, diba? At ayan mga ka-woodsmen, tuwid na tuwid ang pagkakakilo. At ayan, ibabaliktad na muna natin para mas maganda ang lapat sa lamesa. Kasi medyo tagilid yung pagkakapis niya. Lagyan natin ng langis para mas madulas itulak. Sige Boy Eta, tulak mo sa akin. Yan, ako na lang. Kaya ko na yan. At ayan mga ka-woodsmen, sisimula na ulit nating itulak ang malapad na kahoy. Ang ganda talaga. Sarap isisin pagka ganito kalalapad. Mabilis ang board feet at mabilis din ang kita. Mabilis din ang laglag ng piso. Sige Boy Eta, dahan-dahan lang Boy Eta, baka mamatay yung makina natin kasi medyo mahina. Sige, hila. Hila lang Boy Eta. Oop, sige. Nakiling-kiling pa ang ulo talaga ni Boy Eta. Op, wag yan. Yan ang uunahin nating tistisin. Ay talaga si Boy Eta. Sabi ko nang wag yan eh. Balik mo dito sa kabila. Ano ba naman ito? Yan, lapag mo dyan sa lamesa. Yan ang uunahin natin. Sige Boy Eta, tulak mo dito. Yan. At ayan mga ka-woodsmen, yan. At ayan, gagawa muna tayo ng 1/6 mga ka-woodsmen. Kupaan muna natin ng 1/6 yan para mas maganda ang labas ng kahoy. Ang galing! Sige, hila Boy Eta, tuwirin mo ha. At maselan yan. Nako, baka ma-reject yan kay Ma'am Gemma din. Ayan na, i-guide na natin ang size lapad. Ayan, na-guide na natin ng size lapad. Ayan na nga, i-slice na natin ng 1/6. Yan ang sinasabi ko sa inyong tamang pag-slice ng malalapad. Kukunin mo muna yung malapad, saka mo paliliitin ng sais. Gago! Ayan na mga ka-woodsmen, ito na yung kabaak ng malapad. At hindi lang yung mga ka-woodsmen ang ating gagawin pinakamalupit. Ito pa, panukurin nyo mga ka-woodsmen. Ayan, i-guide natin yan ng tres mga ka-woodsmen. Ayan na, tutulak ko na. Medyo mabigat-bigat pa rin talaga kahit nabawasan na siya sa isang lapad. Tapos nakakuha pa ng ibang mga media. Grabe, iba talaga ang bigat ng malaking kahoy. Pero siguro naman pagka naibenta ito, mabigat-bigat din sa bulsa ang kabayaran nito. Ayan, lagay mo sa kabila Boy Eta. At ito pang isa, i-guide din natin yan ng tres. At
Ayan mga ka-woodsmen, i-guide na natin ng tres parehas. At ito ang sinasabi ko sa inyong pinakamalupit kong gagawin sa malapad. Kung kanina 6 mga ka-woodsmen, 1/6 kanina, ito mas malupit mga ka-woodsmen. Media por tres. Yan ang pinakamalupit na ginawa ko sa malapad na kahoy mga ka-woodsmen. Diba? Ganyan ang tamang pag-slice ng malapad. Malapad siya tapos paliliitin mo. Diba? Kaysa naman sa maliit na palalakihin mo, parang hirap namang gawin. Hindi ko rin kaya kahit siguro sinong magtistis yung maliit na papalakihin mong size, napakahirap gawin. Ito talaga kayang-kaya kong gawin yan. Yan yung malapad na 16 ang lapad, pero gagawin nating media por tres. Diba napakaangas? Ganyan ang tamang pag-slice ng malalapad na kahoy mga ka-woodsmen. Ayan, at dito na muna nagtatapos ang ating tutorial sa malapad na kahoy. At kung di ka pa nakapollow, subscribe. Baka naman kahit isang notification bell lang mga ka-woodsmen. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless.